Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon si Congresswoman Margarita Meigs Nograles. Ito, may dagdag na baho. Personal motive niya, ambisyon. Kung bakit napakalakas ang kanyang adhikain na mawalan ng prangkisa ang SMNI. Okay, napag-alaman natin na dati pala itong host o anchorwoman, basta dating nagtrabaho sa SMNI. Nagturo din siya sa isang eskwelahan na pag-aari ng SMNI. So, dati siyang kumakain sa SMNI. Ngayon, kinakagat niya ng SMNI. So, anong klaseng pag-uugali yan? So, yun ang una. Ito ngayon, pangalawang dagdag baho. May natanggap akong text galing sa aking masugid na subscriber. Sabi niya, tangina, ito si Meigs Nograles, tangina. Forwarded from a friend. Okay, so may text message. Natanggap niya, pinorward din sa akin. I believe kumakalat na ito eh. Mukhang ipis, yang si Nograles. Payat eh. She wants to run as mayor of Davao. Tambaluslos promise it to her. LOL. Ano yung LOL? Laugh out loud. Para lolo. LOL. Ito pala. Ambisyon. Next, Mayor. The Honorable Davao City Mayor Honorable Margarita Meigs Nograles. So, palakpakan natin ang susunod na mayor ng Davao City. The question is, mananalo kaya? Since 1986 up to now, Duterte ang nandyan sa Davao City. Ilang years na ba yan? 30 plus? I-compute nyo na lang. 37 years. Duterte rule in Davao City. So, ito na kaya si Margarita, attorney, abogado pala ito. Attorney Margarita Meigs Nograles ang magpapatumba sa Duterte dynasty sa Davao City. Ano sa tingin nyo? Makakalaban niya, Baste Duterte. Bring it on! Promise ni Tambaluslos. Sige. File ka ng resolution dyan. Pag natanggalan natin ng prangkisa ng SMNI, susuportahan ka namin. You will be the next mayor of Davao City. Thank you, Speaker. I will do it. Yan na, umarangkada na. So, natapos yung hearing, House hearing kahapon. I think yung committee na yon ipinasa ng resolution calling, urging the National Telecommunications, NTC, National Telecommunications na isanksyon o parusahan ng SMNI. Okay, bring it on. So, yun po ang ating kagalang-galang na Congresswoman Margarita Meigs. Hindi Meigs Subiria, Meigs Nograles. Okay, pakinggan natin si Attorney Panelo. Nag-discuss siya tungkol dito. Yung prangkisa ng mahiya ka naman. Parang ganon ang sinasabi ni Meigs, Attorney Panelo kay Meigs Nograles. So, ambisyon. Tingnan natin. Bring it on. Kay Beth ng Cagayan de Oro City. Good morning, Attorney Sal. Bakit pinag-iinitan nila ang SMNI? Malaking naitulong ni Pastor Kibuloy. Laban kasama ang bayan, forever kami. Isa pong komento mula sa ating viewer mula sa Cagayan de Oro. Ay, nako, alam nyo, mabuti binanggit mo yan. Sapagkat hindi lamang ang SMNI ang pinag-iinitan. Pati itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, mukhang sinasama na nila. Sapagkat ngayong araw na ito,
meron pong hearing, parang pangatlong hearing na yan kaugnay sa di umanong pag-iimbestiga sa dalawang anchors na ipinakulong nila. At kaugnay pa rin daw sa mga inihain na resolution ng mga kongresista dyan, kung saan tatlong resolution yung isa kaugnay daw sa disseminate ng mga false information. Kaugnay nga yung dalawang pinakulong na kasama ng network, may programa sila. Yung pangalawa, kaugnay naman daw sa pag-red tagging at paninira, di umano, pagbabanta, di umano, ng dating Pangulong Duterte sa kanyang programa ang Gikan sa Masa na SMNI. At yung pangatlo, mas matindi. At ito naman ay inihain ng kongresistang taga Davao at sinasabing kailangan imbestigahan ng DICT ang SMNI sa paglabag sa kanyang prangkisa. At habang ito raw ay iniimbestiga, ay kailangan na suspindihin ang operasyon Jus Mariosep. In effect, you're muzzling the voice of this network to perform its function of informing the people. Ayan ang nakikita natin dyan. Ngayong araw na ito, may nagpadala po sa atin ng liham na imbitasyon kay Pastor Apollo C. Quiboloy na dumalo ngayong alas 10. Ngayon. Pagkatapos ng programa natin, may alas 10 ba? Alas 9 yung hearing. Ngayon, ang nakalagay po doon sa imbitasyon, inaanyayahan siya kaugnay doon sa resolution na binanggit natin, pati yung privilege speech ng isang kongresista sa Quezon, kaugnay nga dito sa di umanong mga paglabag sa prangkisa at paglabag sa karapatan at paninira at pag-disseminate o pagpapahayag ng mga false information. At ang imbitasyon sa kanya, nakita po natin, bilang iniimbitahan siya, sapagkat iniimbitahan daw po nila yung pangkasalukuyang mga opisyales ng SMNI at yung dating mga opisyal ng holding company. Mukhang according sa SEC records, hindi naman pala siya opisyal, si Pastor C. Quiboloy. Hindi rin po siya dating opisyal. Madalit sabi, wala na siya. Wala na siya sa operation ng lahat ng korporasyon. Ngayon, kung yun ang magiging batayan ng pag-iimbita sa kanya, wala nang basis sapagkat hindi naman siya naging opisyal. Hindi rin siya pangkasalukuyang opisyal. So kung hindi siya opisyal ng SMNI, anong kinalaman niya naman sa aktibidades ng network? Di siyempre wala. Anong kinalaman niya naman sa pagsasalita ng mga anchors? Dahil hindi nga siya opisyal wala rin. So anong kinalaman niya naman, assuming na merong nilabag ang SMNI na wala naman, ano rin kaugnayan niya? Madalit sabi, walang basis. O bakit iniimbitahan siya? Ang nakikita natin, napag-iinitan ang SMNI saka si Pastor C. Quiboloy sapagkat unang-una identified siya kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang Presidente Rodrigo Roa Duterte ay anak ang Vice Presidente Inday Sara. At si VP Inday Sara ang tinatanaw na pinakamalakas na kandidato presidente. At meron gustong tumakbong presidente. Kaya kailangan, ngayon pa lang, gigibain mo na ang VP Inday Sara, kaya inumpisa nila doon sa confidential and intelligence funds, tapos dinawit na itong si dating Pangulong Duterte, pati na yung sa ICC, gusto nilang bumalik dito, baka tayo'y maging membro ulit, at talagang gusto nila ipakulong. Madalit sabi, itong SMNI, kaya nila pinag-iinita.
ay dahil kay Pangulong Duterte na ginagamit ang programa niya upang ipahayag ang kanyang mga damdamin. At dapat lang naman sapagkat bilang dating presidente at mamamayan, may karapatan po siya niya. At kaya pa napag-iinitan si Pastor Apollo C. Quiboloy, kaibigang matalik. O kaya damay-damay yung nangyayari. Kaya sa ating palagay, maaari lang, pinapakiusapan natin, tinatawagan natin pansin ang Kamara de Representante na unang-una, yung pong SMNI as a network ay kakaiba doon po sa mga anchors. Kung nagkamali man ang anchors at sa tingin ninyo ay kayo'y siniraan, kaugnay sa isang impormasyon na mali at kinalat sa publiko, meron po tayong mga batas para dyan. I-demanda ninyo. Pinakulong nyo na nga ho Pinakulong nyo. Sa tingin ko, yung pagpapakulong na yun maling-mali po yun sapagkat biro nyo, makukulong po sila hanggang magkakaroon sila ng adjournment. Mananatili sila dyan hanggang Pasko. Dahil hindi i-release yan hanggang walang committee report. Sa dami ng trabaho nila, hindi mangyayari yon. Pero sa akin, kung nagkamali man sila, meron sinasabing naging disrespectful, o ay di sermonan nyo, pagalitan nyo, o kaya isa nyo in contempt. Pero tama na yun, 1 araw, 2 araw naman. Kayo naman, kung ang layunin ay bigyan sila ng leksyon, tama na yun. Hindi po ba? O kaya, SMNI, alam naman natin na hiwalay ang network. Wala naman itong nilalabag. Kaugnay doon sa mga resolution. At si Pastor Apollo C. Quiboloy, wala rin kinalaman. Hindi po maganda ang dating. Kaya tingnan nyo, napapansin nyo ba sa programa natin? Dati-dati, puro problema lang ng pamilya, ng lupa, kung ano-anong personal na problema. Ngayon, nagdaratingan na yung mga damdamin nila kaugnay sa mga nangyayari sa Pilipinas, sa Kongreso, nagre-react na sila. Ibig sabihin, they can see through the politics behind. Kaya siguro, ngayong Pasko, muni-muni po tayo. Tayo isang bansa, tayo yung mga Pilipino, kailangan tayo po ay magtulungan at magmahalan. Yung politika, matagal pa po yung 2028. Kaya isang tabi na muna natin. Kasi whether you like it or not, yan na ho nagiging perception. That's evolving perception of the masses of our people. At hindi po maganda yan. Ayan. At kaugnay po dyan, Attorney Sal, ika-6 na araw na po ata ngayon nila Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric sa kanilang ginagawang hunger strike. At sa kabilang banda naman po ay may inihahain na pong writ of habeas corpus po mula sa ating kasamahan din po dito sa SMNI na tutungo po sa Supreme Court para ihain po yan. At ngayon naman po, kaugnay naman po ng mensahe na iyan ay tanggap po tayo na isa pang text message from Glo Sobremonte ng Eastern Samar. Tanong ko lang po, Attorney Sal, kung paano po mag-liquidate itong mga congressmen sa gastos nila, supported ba ng mga resibo at dapat isa publiko nila? Dapat lang kasi ang COA ang merong teritoryo dyan. Lahat ng opisyales kailangan palaging may liquidation. Ayan. Isa naman pong mensahe mula kay Ben Mantile mula sa Vega, Bongabon, Nueva Ecija. Good day po, Attorney Sal. May lupa po ako, titulado, pero may pumasok po sa tinitirahan naming lupa. Pinapaalis ko po pero ayaw po at galit pa. Ano ang gagawin ko, Attorney Sal? Maraming salamat. Edi magpa-kaso. Mag-file ka ng kaso. Paalisin mo siya. Yun lang yun. Kailangan mo ng abogado.